Okay, good morning guys. So sa video na to pag-uusapan natin kung ano yung mga pros and cons ng pagpapalit ng stock muffler. Ang bigat nito guys, grabe. So ito yung stock muffler ng GSX natin. Kung ano yung mga pros and cons ng pagpapalit ng aftermarket exhaust. Ano yung mga benefits, ano yung mga disadvantage, at ano yung mga things to consider bago tayo magpalit ng tambucho. So tara, let's find out. Okay, so pag-usapan muna natin kung bakit nga ba tayo nagpapalit ng aftermarket exhaust. So unahin natin muna yung mga pros. And the most common pro or yung pinaka-common na benefit ng aftermarket na tambucho is yung performance boost. So dito na papasok guys yung sinasabi nila na mababawasan yung back pressure, mawawala yung restriction na meron dito sa stock muffler natin, and it could potentially increase your engine's horsepower. Okay, next naman guys is yung weight savings. Ang gaan nito guys. As you can see guys, mabigat talaga, no? Mabigat yung stock muffler natin since marami tong components sa loob nito, no? Kagaya ng catalytic converter, yung mga chamber. So, try natin timbangin to guys, itong stock tambucho. Yeah. Ayan. So, as you can see guys, tumimbang siya ng 4.45 kilos. So, mga 4.5 kilos. So, yun. Imagine guys, nasa around 4.5 kilos ang ating stock muffler, no, para sa 150cc na motor. And if you ask me personally, I think mabigat yun guys. And ito namang VMAX muffler natin guys, full system ay tumimbang to ng 2.9 kilos. So meron silang nasa around 1.5 kilo na difference, no? Mas magang ng 1.5 kilos itong VMAX muffler natin compared dito sa stock. Marami mga aftermarket exhaust dyan na mas magaang pa talaga, kagaya ng mga full titanium or yung mga carbon fiber exhaust na talagang di hamak na mas magaang pa kaysa dito sa stainless. So malaki talaga ang weight na masasave mo when it comes to aftermarket exhaust. And makakatulong siya of course for better fuel economy, better acceleration, better handling, mas magaang para sa makina mo yung bigat na dinadala niya, no? And yun ang weight saving benefit ng aftermarket exhaust. Okay, next naman guys is of course yung sound or yung tunog. This is probably one of the most common na dahilan, no, kung bakit tayo nagpapalit ng aftermarket exhaust. Most likely ay nagagandahan tayo sa tunog. Yung deep bassy sound at yung mas throaty na tone, no, kapag binobomba natin yung throttle. Although this is not for everyone, hindi naman lahat ay nakaka-appreciate ng maingay na tambucho, no. To others ay talagang noise lang siya, no, ingay lang talaga siya. Pero to some of us, we consider it na music sa ating tenga. We just love to hear that sound na binibigay ng makina natin, no? At kung gaano kaingay, ka-bassy, katahimik, or kung anong klaseng tone, ay magdidepende na yun sa preference ng rider. Okay, next naman guys is yung style factor or yung design. So again guys, this is our VMAX V15 canister ata ang tawag dyan. Color black siya na may malaking butas sa dulo, no? At medyo mahaba siya actually, hindi siya shorty pipe. And yan ang itsura niya guys sa black na GSX 150. So personally, if you ask me guys, bagay na bagay siya para sa overall aesthetic na motor. And ngayon naman guys, i-try natin i-compare yung stock exhaust, no? Yan, dinikit ko lang siya ng ganito and let me know what you think. Yun, so yung design guys or yung style is very subjective actually. May kanya-kanya rin tayong preference, no, kung ano yung trip natin na style. At kung nakita nyo rin yung mga dati kong exhaust, no, yung TR1 na ProLiner, yung VMAX V25, yung VMAX na twin tip, iba-iba sila ng appeal. At iba-iba yung karakter na binibigay nila dito sa GSX 150 natin, no? And ganun din ang ating stock exhaust. So yung style guys, it's highly subjective, depende yan sa rider, depende sa preference. Merong iba na sapat na sa kanila yung designing ng stock exhaust, pero ang pros na maibibigay ng aftermarket ay makakapili tayo nga kung alin yung mas preferred natin na styling for our bike.
Okay, so now pag-usapan naman natin yung cons. Number one cons ay of course yung noise issue. Ay, yung ingay. So mas mataas ang chances na masita tayo at meron din potential na maiirita or maanoy sa atin ng mga kapitbahay natin, no? Dahil yung tunog na binibigay na aftermarket exhaust na para sa atin maganda ay hindi naman para sa lahat, no? Kagaya rin ng sinabi ko kanina. So yun ang pinaka numero unong cons ng aftermarket exhaust. Yung noise or yung ingay at yung mga potential na conflict na baka ma-experience natin with the authorities, sa mga police, sa mga checkpoint, ganyan. Mataas ang chances na hindi na siya pasok sa legal restriction na inaalaw nila dito sa ating bansa. Kadalasan nga, iba-iba pa yung kanilang city ordinance, no, per city, at least dito sa Metro Manila. So yun, in relation siya sa noise issues, no, yung potential na hindi na siya pumasa sa legal noise emissions natin. Okay, next naman guys is yung cost factor. So yung mga quality na aftermarket exhaust usually ay mas pricey sila, may presyo talaga, no? And also for modern motorcycles kagaya nitong GSX, fuel injected na siya, no? So kadalasan kinakailangan din talaga ng tuning kasabay ng pagpalit natin ng aftermarket exhaust. So again, another gastos na naman yun. Magkano rin magpa-dyno, no? At yun nga, in my case, hindi ako naka-stock ECU remap, guys. Naka-aftermarket ECU ako. So binili ko pa yun, no? Yung separate na ECU na yun, yung SARP. So yun, in short guys, hindi lang natapos dito sa VMAX full system yung gastos ko. Okay, so just to give you an idea guys, magkano nga ba nagastos ko rito, no? Dito sa setup ko. So yung itong VMAX na to, if I'm not mistaken, umabot to guys ng mga 7.5 or almost 8,000 full system. And then nagpakabit ako ng AFR bang, nasa around 300 pesos yata yung Racing Monkey na bang. Tama ba? Mga nasa ganon. And then pinaweld ko pa siya, no? So another cost na naman yun. Since hindi ko yun naisabay guys nung pinagawa ko to. Bumalik ako para ipakabit yung AFR bang. So another gastos na naman. Sabihin natin mga 300 din maybe. Tapos ang mabigat guys, yun nga yung ECU na binili ko, umabot ako ng 10,000 pesos dun sa SARP. Plus yung tuning pa, no? And also, yung wiring. So this one is very specific lang guys dun sa ECU na binili ko. Since meron siyang kasamang mga additional features, kailangan ko maglagay ng quick shifter button and also map selector. So baka yung iba familiar na dito sa sinishare ko, no? Pero yun nga, wiring, switches, brackets, things like that. So it all adds up guys dun sa total gastos natin just because nagpalit tayo ng aftermarket exhaust. So that is just my experience guys. May mga instances naman na hindi nyo kailangan gumastos ng ganong kalaki, no? Sinashare ko lang kung ano yung gastos ko personally dito sa journey ko sa pagpapalit ng exhaust, no? But then again, overall, may gastos talaga siyang kalaki. So yun, cost factor. Okay, next guys is yung risk na ma-void yung ating warranty. So para to sa mga bago-bago pa yung motor, no, importante na maingatan natin muna yung warranty niya at masunod muna siya, no, at least for 1 year ata. And isa sa mga tinitignan ng manufacturers ay kung nag-modify ka ba ng exhaust. So baka ma-rule out nila or ma-void nila yung warranty kapag nakita nila na nag-modify ka na. Okay, so ang last con natin guys is yung performance risks or yung risks sa performance. We have to understand na without proper ECU tuning talaga, hindi natin ma-achieve yung full potential nung mods na nilagay natin. Yun nga, yung tambucho. And mataas ang chances na mag-cause pa siya ng engine damage. So yun, isang con yun guys na meron siyang performance risk talaga if hindi natin siya may papatono ng tama. So yun yung mga pros and cons guys. At least yun yung mga naiisip ko at gusto kong i-share sa inyo sana, no? And para sa mga tips naman, so magbibigay ako ng tips din on how to choose wisely if ever you decided na gusto niyo talaga magpalit ng aftermarket exhaust.
ang pinakaunang tips na masasuggest ko is to always choose a reputable brand. Mag-research na kayo guys ng mga magagandang brand or mga shop na magagaling talaga, maayos gumawa in terms of fabricating mufflers, no, specific para sa motor ninyo. So yung sa akin personally, it's made by VMAX, pero I'm sure marami namang iba dyan na maayos din namang gumawa, no. Ito lang talaga ang aking personal preference based sa aking research. Also yung mga ready-made na tambucho na, no, galing din sa mga reputable brands kagaya ng ProLiner, Yoshimura. So yun, just do your research lang talaga guys. Okay, next naman guys is you have to decide also kung ano yung priority nyo ba talaga in changing your muffler. Do you want performance ba? Or gusto nyo lang ba marinig yung magandang tunog? Or gusto nyo lang ba mabago yung design ng inyong motor? I'm not saying na you have to choose one sa performance, sa sound, or sa aesthetics. Pero in one way or another guys, dapat meron kayong priority. Ano ba talaga yung focus nyo? For example, kung aesthetics, nagustuhan nyo yung canister na ito, kunyari, if yung design lang naman talaga ang nagustuhan mo sa kanya, so baka pwedeng ikabit mo na lang yung silencer niya since may kasama tong, normally guys, yung mga mabibili yung aftermarket exhaust may kasama namang optional silencer, no? So ikabit nyo na lang yung silencer para hindi masyadong masacrifice yung overall, yung performance ng bike and also yung ingay, yung sound. So yung gano'n, no, alam niyo yun, things like that. Check nyo na din kung ano yung priority nyo between the three items na I mentioned. So halimbawa kung performance naman, ang i-consider mong muffler is yung magagaang, yung mga titanium, carbon, mga gano'n, leading towards performance ka naman. And next naman is yung sound. I think this is the most common one, no? Sound tsaka aesthetic, no? And hindi rin naman ganun kahirap humanap ng exhaust na maganda na nga yung tunog for you at maganda pa yung styling para sa'yo. So madali lang naman pagsamahin yung dalawang yun, no? Okay, next naman guys is to also consider yung mga tinatawag natin na slip-on exhaust. This is more common para sa mga higher cc na motorcycles, mga big bikes. Since kadalasan yung mga stock muffler o stock exhaust systems ng big bikes ay pwede mong i-split, pwede mo tanggalin yung dulong canister para mapalitan mo, no? And usually, hindi siya nakaka-apekto masyado sa performance ng bike if yun lang naman yung dulo pinalitan mo. Usually guys, pero hindi lagi, no? May mga instances din na kahit dulo lang, slip-on lang, ay magbabago rin talaga yung performance. So you have to accompany that with proper tuning rin talaga. And in relation to that guys, ang aking next tip is always pair it with a proper tuning. ECU remap, palit kayo ng aftermarket ECU nyo, gaya nga nito, ipinakita ko sa inyo, no? So yun, yung mga ganong options, fuel controller para sa iba, no? Sa ibang motor na applicable yun, yung mga piggyback ECU. So yun, marami ding options. Depende rin sa bike at depende sa aftermarket parts na available for the bike. But always keep that in mind guys. Lagi nyo i-consider yung tuning. Importante rin yun, kasabay ng pagpalit ng tambucho. And last guys is of course yung ating city ordinances or yung mga laws. Willing ba kayo to take the risk guys, no? Since hindi naman iba-iba kasi yung batas, depende per city, depende per region. Minsan kahit tahimik naman yung aftermarket muffler mo, ay basta nakita nilang hindi yan yung stock, regardless uhulihin ka, no? So may mga ganun, no? May mga ganung instances. So merong risk when it comes to that. So if you are ready to to deal with that or to have that experience, no? Isa yon sa mga dapat nating i-consider. So yun lang guys, in summary, ang aftermarket exhaust, it can really transform your ride. Talagang mag-iiba yung dating or yung karakter ng motor mo, no? So we have to do our homework, research tayo. Importante maitono natin yung motor and makasiguro din na hindi tayo makakaabala sa ibang tao. So comment down below guys yung mga naka-aftermarket exhaust na dyan, no? Let me know your experiences. Ride safe everyone. Thank you and God bless. Bye bye.